Good evening mga kasyembot. Wala ko pa yun. Good evening. So live again. So gagawa po tayo ng ube torta bread. So pambaon to bukas ng mga anak ko pang school. And agahan na rin. Hello po. Magandang gabi kay Ma'am Maylin Salido. Magandang gabi. So maghulat lang ta sa mga viewers before ta mag-start. Hello kay Kuya Leonie Josel Carmona. Magandang gabi, Kuya Leonie. Maulan. So, yeah. Di always maulan. Ayan. So, yan. Madami na. Comment lang po. So, nag-preheat na po ako ng oven. So, kailangan natin ng preheat ng over to 400 or 450 degree Fahrenheit. Kailangan mainit yung oven. Kasi we're making ube torta. Magandang gabi. Kay Marian Apps. Okay, let's start. Bago para lumakas yung ulan. So, in front of you, meron po tayong 400 grams ng ating white sugar. This is 5 grams ng ating salt. And 40 grams ng ating baking powder. So, pagsasamahin lang po natin to. So, this is other flavor. Ng torta. So, sa mga nag-send sa akin ng picture ng kanilang mga torta bread, congratulations. At naging negosyo na po nila. Diba? Congratulations. At least meron na po kayo napagkakataan. Diba? Kahit sa bahay lang, kumikita. Bongga. Hello kay Two Loves Precious. Magandang gabi, watching from Cebu City. So, once na mix na po natin ang ating white sugar, salt, and baking powder, mag-a-add po tayo ng ating half cup ng ating oil. So, dito na po natin yan i-direct. Half cup ng ating evaporated milk. You can use evaporada. You can use fresh milk. Kay Settling Palawan, good evening po. Kay Nenin, hindi ko mabigkas. Nenin Onani Camp. Hi! Kay Sol, ang hirap bigkasin. Hello, Ma'am Sol. 1.5 cup ng ating water. 3 large eggs. So, naka-room temp po yan. So, hindi siya malamig. And ang ating 3 tablespoon ng CRB ube powder. About the CRB ube powder, kung wala po kayong CRB na brand, you can use any brand for the ube powder. Ayan.
And then we have here the ube flavor. So 1 teaspoon. So, ayan na siya. So, haluin muna natin. So, yung unang tortang ginawa ko, yun po yung original flavor. So, this one is ube. So, you can make a lot of flavors sa torta. You can make mocha, you can make pandan, chocolate torta. So, nasa sa inyo po yan kung anong flavor ang gusto nyo. So, ngayon, ang gagawin natin is ube. Para yung mga bibili sa inyo, mayroon silang variety. Hindi lang isang flavor. Hello kay Margin Milare, si Daisy Solano, si Rita Soriano. Magandang gabi. So, make sure na halo nyo mabuti and wala na pong asukal. Makakapa nyo yan, maaligasgas. So, make sure wala na maaligasgas sa ilalim. Means nalusaw na po ang inyong sugar. Kaya, hi kay Ma'am Lara Alma Lemos. Hi Ma'am Ruti, thanks nga please sa recipe ng Chocomoist Cupcake at Cheese Cupcake. Super yummy. Ang daming nasarapan. Sold out po sa sarap. Sold out po, sarap na sarap po sila. Ay, ayan. Congratulations Ma'am Lara. So, meron po tayo ditong 500 grams all-purpose flour, sifted, means sinala ko po yan. Isang beses lang po. So, lagyan natin yun dyan. And then, mix. And, i-mix natin to hanggang wala na siyang bubuo. Preheat nyo na po yung oven nyo. Kailangan nasa high heat po siya. Kasi kailangan niyang umalsa. Hello kay Amina Abad. Ayan. Okay na siya. So, ayan na. Texture niya. Transfer natin siya sa ating lalagyan. Ito. Hello po kay Ma'am Eneres Gomaro and kay Ma'am Cecilia Abao. Good evening. Welcome po. Thank you daw sa torta recipe. So, ayan. Nag-prepare na rin po ako ahead of time. Meron tayo ditong, this is number, number 4. Yung pinakalalagyan, yung molder niya is number 4. Ayan. 4 inch. So, lagyan nyo siya ng liner and then sa ilalim, para hindi siya gumalaw, you see, lagyan nyo sa ilalim ng shortening para hindi siya gumalaw-galaw. Lalo na pag nagsalin kayo. So, inanaan ko na yung oven.
So, yan, magta-transfer tayo dito. Di ba, ang ganda ng kulay ng pagka-ube niya? So, kung magbebenta kayo, sukatin nyo po para pwede nyo timbangin, para pantay-pantay yung sukat, di kayo magkamali. Mas maganda kung titimbangin nyo. Para alam nyo yung kung ilan yung nagagawa nyo. This one, tansya mode lang ni, pangkain lang kasi siya. Pero kung ibebenta nyo, dapat sukat siya. Pare-parehas siya ng sukat. Sino to? Paano po kapag walang shortening? Ano po pwede gamitin? Oil! Pwede pong oil ang gamitin. Para dumikit lang siya. Yung cooking oil, pwede po yun. So, ako hindi ko na sinukat yung paglagay kasi pangkain lang naman po siya. May ambulansya. Sisimutin ko lang. Ayan. So, make sure na sinisimot po ninyo kasi kasama yan sa costing. Ayan. Okay. Sa akin, chef, 1/2 cup lang sa isang ganyan. O, di ba? 1/2 cup. So, ayan. Susukatin po ninyo, lalo na kung pangbenta. Sa akin, hindi ko na siya sinusukat kasi pangkain lang naman siya. Pero kung ibibenta nyo, kailangan talaga siyang sukatin. Para pare-pera siya ng sukat. Ito, pang-chibog lang kasi ito. And then, the recipe, syempre, sinashare ko sa inyo. Yan. Para may pangkakitaan kayo. So, important lang naman yung recipe. Yung yield, kayo na po bahala. Kung ilan ang magagawa. Depende sa sukat po na gagawin niyo. Hello, Ma'am Ruthie, watching from Pasig City. Kay Elena Guilera. Yes, ganda ng color, di ba? Maganda talaga ang color ng CRT. Tsaka mabango. So, this is other flavor sa inyong torta. Para may choices yung mga client nyo. Kasi magsawa sila dun sa original, nanapod like different flavor. Ayan. Pwede rin kayong gumawa ng coffee flavor or mocha flavor. Just add coffee. Make it, pwede rin gawing marble. The flavor is your imagination. So, simutin ko lang. Sayang. Okay, may question. Abigail Armanda Madela. Ma'am, ano pong pinagkaiba ng all-purpose flour, cake flour, at normal na flour? Okay, wala pong normal na flour. Okay, ang flour is all-purpose flour, cake flour, bread flour. Si all-purpose flour, yun po yung natawag na family flour. Ang mga flour, nagkakaiba po sila sa protein content. Yung protein content po yung nag-develop ng
gluten. So, si bread flour, si hard flour, at si bread flour, hard flour, first class flour, magkakapareho po yan. Ginagamit sila sa breads, si cake flour, si soft flour, and si third class, almost the same sila ng protein content. Ginagamit sila sa mga cakes, sa mga pastry. Si all-purpose flour, ayan, you can use it for breads, or pastry, or cakes. That's why tinatawag ang all-purpose flour as a family flour or general flour. General because pwede nyo siyang i-replace dun sa mga flour na wala kayo. So, but you need to adjust the content ng flour. Yun po yung pagkakaiba nila. Wala pong normal or ordinary flour. So, may mga terms po na tawag siya. Ayan, sana actually na-explain ko na yan before nag-post ako about flour. Medyo mahaba yung explanation dun. Yun, very short lang yun. Okay, question ni Ma'am Nenette. Ma'am Ruth, kung walang molder sa torta, pwede ba siyang gawing cupcake? Yes, if you don't have molder for the torta, you can use molder for the cupcake. 3-ounce cup, you can use also the loaf bread. For example, may loaf bread kayo na rectangle, like that. Pwede niyo po siyang i-bake sa rectangle, na yung ganun, ginagamit sa pang-tinapay na rectangle. Pwede niyo siyang gawin sa cupcake, sa loaf bread pan. Actually, same po sila ng ang cake flour and third class, same po sila ng protein content. Pero may pagkakaiba sila, very slight lang. Siguro sa sa itsura, sa pinaka-color niya. Pero kung wala kayong cake flour, you can use third class. Okay lang. Other term for third class is soft flour. Ayan, ha? Third class, soft flour, cake flour, pwede nyo po yan gamitin. Isa lang po yan. Not isa. Similar sila ng protein content. Si bread flour, first class, and hard flour, same lang yon. Iba lang ang mga tawag. Nakuha ba? Si Gemma, tama? Okay. Si Marian Inkoy from Taiwan. Okay, doon sa harina. Harina is, sa English ng harina is flour. Okay? Pag sinabi mo, bili kayo sa palengke, di ba tawag harina? But sa palengke kasi, ang binibenta nila is either third class or first class. So, i-ask nyo lang siya kung third class ba yon or first class. Okay. Pwede naman. Okay. Mag-a-adjust lang kayo. Okay, yan. Isasalang ko na siya sa oven. Naka-preheat na yun. So, ito ang total na nagawa ko. 16 pieces po ang nagawa ko. Okay, ayan. Sinalang ko na siya sa oven. So, ayan na
Cha-cha-da! So, magta-timer tayo ng 10 minutes. Ayan. So, babalik natin yan later. Sino yun? Ayan. So, 10 minutes first. And then, pag kulang pa, we're just adding 5 minutes. So, kung gusto nyo maglagay ng cheese on top, pwede rin. Toppings. Then, after that, pwede kayong after na ma-bake si torta, pwede kayong mag-spread ng refrigerated margarine and then lagyan nyo siya ng sugar. Pwede yun. Pwede rin top kayo ng cheese para mas yummy. Special na yun. Okay, for the ube, I'm using this one. So, ube, fine dessert, super plug. Ayan, ito po yung ginamit ko. Mabango siya. Lasa, amoy ube talaga. Ayan. So, mura lang ito eh. So, do you have any more questions? Yan. So, hintayin na lang natin ma-bake ang ating cakes. Magliligpit lang ako ng kalat. Yan. Okay, kung gusto niyo pong maging mocha flavor yung torta, just replace po yung ube, yung 3 tablespoon ng CRB ube powder, then replace it with 3 tablespoon ng coffee powder. Hello, Insan Madam P.I. Albina, Christy Ferrer, Latoha. Hi, good evening po. So, natuturo ko paggawa ng lumpia wrapper. Bibili muna ako ng ingredients pang Shanghai. Para ako ingredients pang Shanghai para pakita ko sa inyo yung lumpia wrapper. So, mabilis lang siya maluto, mga 10 to 15 minutes. So, depende sa oven ko. Oven nyo. Wait. Yes. Well, ito up.
Okay, si Daisy Acedo Solano, yung sa favorite sa Bakersfield Chef. Yeah, pwede rin po yun. Hindi ko pa siya na-try. Marami ako nakikita na na-try yun. Pwede naman po. Pwede po yun. Ube, yung ube flavor. How much per piece po niyan, Ma'am Ruth, kung ibaligya? Wala po akong costing kung magkano ang bentahan ng torta. So, yung sa akin kasi is, sinishare ko lang po yung recipe ng mga ginagawa ko. They're more pangkain. So, ang binibenta ko po talaga is customized cake. Hindi pa ako nagbebenta ng mga breads. Wala po akong costing eh. Sino na dito nagbenta ng torta? Ang daming nag-message sa akin ng kagawa ng torta at ginagamit na nila pangkabuhayan. So, magkano bentahan nyo ng torta? Hindi kasi ako bumibili ng bread sa bakery. So, wala rin akong idea kung magkano sa bakery. Okay, Daisy Solano, sa akin siya 12 per piece. 12 pesos. Pero, gaano sukat nun? Ma'am Daisy, half cup per molder. Ayan, so, Ma'am Maylene Salido, 12 pesos daw po ang benta, pero hindi ko lang alam yung sukat. Anong sukat po sa inyo, Ma'am Daisy? Idea lang po. Kasi depende rin yan sa costing. Mas maganda talaga magko-costing kasi magkakaiba ang presyo natin sa bawat lugar. May mababa, may mataas, So, proper costing is the best para makuha natin yung ating SRP. Why are you playing it? Mom. Yeah, they're basically the links are trying to transfer. That's the objective today. Ayan. Thank you, Ma'am Daisy. Sino pa nagbebenta ng torta dyan? Magkano yung torta nyo? And also, is a bit Idea lang po. Magkano ba torta sa bakery? Wala pa akong katry. Di man masarap sa bakery, char. Masarap pa rin talaga pag homemade. Kasi hindi siya tinipid sa ingredients. Sa bakery kasi maramihan. Half cup, chef. Yield niya is 15 to 16. Half cup? Okay. So, half cup daw po kay Ma'am Daisy. So, sa akin yung recipe na yon nagawa ko is 18 pieces. 16. So, same lang din. 15 to 16. 16 pieces. So, ayan. Si Ma'am, sa bakery, 12 din. 12 din daw sa bakery. Siguro makakayod lang kayo niya. Mas maganda siguro kung marami kayong gagawin. Kasi, preparation is, isahang preparation lang, then baking time. Kung puno ang inyong oven, syempre makakatipid kayo sa time. Mabilis lang naman siyang maluto. 10 to 15 minutes lang, bake na siya. So, dapat mainit yung oven. Okay, nasagot na yung question natin ni Ma'am Maylene. Hi, thank you, Ma'am Daisy. Si Annette Cleope. Good evening, madam. Late ako sa panood ko. I-replay. Yeah, pwede pong i-replay later kasi mag-ano na siya. Recorded live. Hello po kay Ma'am Quinwell Leslie. Madaldal na naman ako. That's few seconds left. Then we're going to check. So, 10 minutes to. If it's not enough, mag-add tayo ng another 5 minutes.
Let's go and check. Pata ko sa inyo. Yes. Shoop! Wait lang. So, ayan na. Ay, wala pa man siya. Papa. Sa mo. So, mag-add pa ta another 5 minutes. So, ganun lang. 10 minutes and then not enough, another 5 minutes. So, total 15 minutes. So, konti na lang yan. 5 minutes and we're done. Ayaw tumayo. Okay, fine. Higa na lang siya. Yes, welcome po, Ma'am Daisy. Super sarap niyan, no? Ano po bang gusto niyo pangkabuhayan? Pangkabuhayan recipe. Mga bakery bread. Ang bango. May bakery sa bahay. Naka-promo po ngayon ang aking online tutorial. So, summer promo, 150 pesos for the ice cream tutorial and 150 pesos for the negosyo corner. So, mag-propose ako later ng another hot summer promo sa aking online class. 150 lang. Summer promo. Hot, pero hindi hot. Kasi muulan. Hindi mo ulan, makulimlim. So, dito tuwing gabi, hapon, umuulan na siya. Hapon hanggang gabi. Siguro siya ulan. Tapos, per lakas ng hangin. Diba? Dahil sa, low pressure area and then sa typhoon. May papasok na naman. Ang bango. So, meron na kaming baon at pang-agahan. So, siguro bukas, bibili mo na ako itlog, nabusan na, hindi na kasi kakayanin. Inipit recipe. So, sa inipit cakes, pwede nyo yun ipang benta. Masarap siya. Hindi siya yung inipit na pang commercial. Inipit kasi pang commercial dry. So, this one is different. Bango-bango. Okay, wala nang question. Ayan, malapit na. Amoy ube. So, pwede nyo siyang spread margarine, sugar, and then cheese. Parang naging mamon. Pero masarap siya. Ibang mamon, di ba, nilalagyan nila ng sugar. Pero this recipe, kahit wala nun, okay lang. Kasi super sarap niya. Ang bango. Nakakagutom.
Ayan, tumunog na. Kuhanin ko lang. So, ayan na yung ating torta. Ang ganda. Mainit pa. You want to cover it? Yeah. Mainit. Ayan, so this is 16 pieces. So, pwede nyo gawin siya up and down sa oven. Tanggalin lang natin. Ayan. Tadaan! So, this is our ube torta bread. So, another flavor na pwede nyo gawin sa torta. Ayan siya. Mainit pa siya. Ayan. Buksan natin. What's it done? Ayan, yung pinaka-inside niya. Ayan. So,
Let's try to open. So, there you are. Ang inyong torta bread. Di ba ang ganda ng color niya? Ubin na ubit talaga. So, pwede nyo yan ilagyan ng spread na some refrigerated margarine, then sugar, then add lang kayo ng cheese. Ganon. Super sarap na yan. Our torta bread. That's it! Ayan. Thank you for watching. Bye!